Napag-usapan po kahapon sa hearing nga na merong nangyayari po na recruitment, 'di po ba, na sa mga kabataan ginagamit nga ang internet, 'no? So, sa ilalim po ng kasalukuyang umiir na mga batas, ano po ang governing law dito? Doon sa bata, menor de edad, and meron pong grupo, ano man po ang tawag niyo diyan, ano man pong grupo ito kasi dumarami po naman sila, tapos ni-recruit mo yung bata, naimpluwensyahan mo na gumawa by stages and eventually nga po gumawa na po ng karahasan, hindi lang sa kanyang sarili, kundi sa kapwa nito. Papaano po ang batas diyan kapag ho yung pinanggagalingan nung grupo is sa ibang bansa at yung pong dinadaanan niya na pamamaraan which is the internet o yung pong particular po na anuman pong application man o games man yan po o anuman? Tinitingnan namin tong pangyayari na 'to, 'no, yung tinatawag natin na nihilistic violent extremism. Tinitingnan natin 'to, 'no, ng kabuuan niya, 'no. Ikaw na nagsabi, nakuwento mo naman nung TED, yung proseso dito, 'no, nasa ano, sa mga online, sa mga games, online games, doon unang in-identify kung sino mga batang maaaring mag-groom at ma-recruit. Tapos unti-unti silang ina-isolate, linalayo sa lumilipat sila, no, sa ibang platform, tapos unti-unti doon ina-isolate at tinatry i-radicalize yung bata. Parang yung mga ginagawa niyang mga bagay, umpisa muna yan sa pag-generate ng sariling parang CSAM, no, o yung parang child porn, tapos sasaktan yung sarili, tapos hanggang umabot na doon sa mass casualty event. So para sa amin, yun ang dapat tingnan natin, no, yun ang ideal na sa atin, na meron tayong legal framework sa nihilistic violent extremism. Pero ngayon, habang wala pa yan, aasa talaga tayo sa mga batas na maaaring madawit, no, sa mga gawain na to. Kaya titingnan natin yung mga individual na activity diyan, kung anong saan pwedeng madamay. Halimbawa, kung in the course of controlling the child, parang pinapaproduce siya ng CSAM o yung child pornography, doon tayo papasok sa RA 11930. Tapos pero kung doon sa simpleng NBE lang, kung yung grooming pa lang, medyo wala pa tayong batas para dyan talaga. Opo. Kung kayo pong ako konsultahin ng ating mga kagalang-galang na mga policy makers, anong concept ng batas nun? Para dito sa kaninyo ay nihilistic violent extremism na ito na idinadaan po sa internet. Yan, talagang unang-una dapat maganda talaga yung nangyari kahapon sa hearing, no? Dahil nakilala na eh. Na-recognize na talaga ng mga tao na may ganitong problema. At na-recognize din natin na nandito na sa bansa natin. Pangalawa, yung maganda dyan, binigyan natin ng pangalan. Kasi kung may pangalan yan, talagang mas makikilala ng mga tao eh, kung nakikita nila na nangyayari sa mga anak nila at maaaring magkatugon. So yan ang unang-unang gagawin, no? Talagang dapat mabigyan natin ng definition niya, ng pangalan niya. Pangalawa, dapat alam natin kung sinong tutugod dyan na ahensya. Kadalasan, at dapat para sa amin, dapat multi-agency yung sasagot dyan. Hindi kaya ng police lang to, hindi kaya ng DSWD lang to, hindi kaya ng DOJ lang to, no? Kasi napakadaming aspeto ng problema na to na dapat ma-address. Kaya dapat sama-sama lahat. At hindi lang pamahalaan, dapat yung mga platform may kanya-kanya mga obligasyon, dapat yung mga eskwelahan, dapat mga pamilya, dapat mga komunidad may kanya-kanyang mga tungkulin para sugpuin ang problema na to. Tapos ang maganda isang tanong mo, Manong Ted, international to eh. Diba? It crosses borders, not just hindi lang yung mga perpetrator, pati yung mga platform, cross-border yan. Kaya importante din na ang batas na gagawin natin ay may extraterritorial application. At recognize yung international aspect nito, na kung saan may empower tayo na makipag-ugnayan sa mga foreign law enforcers, sa mga foreign internet platforms upang ma-address ng buo itong problema na to. Extra territorial, meaning maaring sakupin yung ibang bansa na pinanggagalingan noong pong mismong mga network na ito. Paano po yan? Meron na ho pa tayong ganyan ngayon, existing, o sa ibang mga bansa, paano po yun? Marami naman tayong mga batas na may extraterritorial application.
sa human trafficking law, no? Tsaka sa anti-Osaka and System law, may extraterritorial application to. At yung Anti-Terrorism Act naman natin to some extent, may extraterritorial application to. So hindi naman bago tong concept ng extraterritorial application sa mga ibang penal law. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.